We celebrate the 21 years of God's faithfulness. 21 taon ng katapatan ng Diyos. 2 dekada at 1 taon ng kabutihan ng katapatan ng Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay namamangha sa katapatan ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang presensya, na nagsusustain sa atin sa maraming taon. Over the past 21 years, the Lord has shaped us, refined us, and prepared us for greater works and His greater glory. Amen? Ang Diyos, siya yung naghuhubog sa atin. Sa loob ng 21 taon, siya yung naghubog, siya yung nagpalinang sa atin at naghahanda sa iyo sa kanyang matinding gawain at sa kanyang kaluwalhatian. Ang theme ng ating anniversary ngayong umaga is this: a faith-filled life unlocks divine acceleration. Ang buhay na punong-puno ng pananampalataya ay nagbubukas sa mabilisang pagkilos ng Diyos. Kaya kailangan natin ng pananampalataya, na mag-isip tayo na may pananampalataya, mapuno tayo ng pananampalataya, magsalita tayo ng may pananampalataya, mamuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Pakitabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen? When we live a life full of faith, it opens the door for God's supernatural work. Kapag tayo po ay namuhay sa pananampalataya, ito po ang nagbubukas ng makapangyarihang gawa ng Diyos sa ating buhay. Supernatural work, supernatural manifestation, revival, and breakthroughs to manifest in our lives. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag ikaw ay namuhay sa pananampalataya, nag-isip sa pananampalataya, nagsalita ng may pananampalataya, gumawa ng buhay, lumakad sa pananampalataya, ang Diyos ay magbubukas ng mga mabilisang pagkilos ng kanyang makapangyarihang gawa sa iyong buhay. And our text today is this. It says in Philippians chapter 1, verse 6 in the King James Version, it says, "He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ." Sa wikang Tagalog, sabi diyan, siya o ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay pagpapatuloy niya hanggang sa araw ni Jesucristo. Mga kapatid, ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo. Ang Diyos nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ikaw ay pinanganak sa mundong ito. Ang Diyos ang dahilan kung bakit nakilala mo si Jesucristo. Ang Diyos ang dahilan, ang Diyos Ama ang dahilan, ang Banal Espiritu ang dahilan kung bakit ikaw ngayon ay may personal na relasyon kay Jesucristo. Amen? Siya na nagpasimula. He who began a good work in you will perform it. Now listen carefully. The word perform in Greek is epiteleia. It means to accomplish, to complete, and to perfect the work of God in you. That is why we celebrate 21 years. Kasi ang Diyos na nagpasimula ng gawa sa iyo. At ang Diyos na nagpasimula ng gawa sa iyo, He will accomplish that, He will complete that, He will perfect that. Kukumpletuhin niya yan. Kanyang gaganapin yan sa iyong buhay. You see, God will accomplish, God will complete, God will perfect His work in you. Ang Diyos na nagpasimula sa iyo, na gumawa, Kanya itong kukumpletuhin, Kanya itong gaganapin. Ang kailangan mo lang, makipag-cooperate ka sa Kanya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, makipag-cooperate ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Huwag kang pasaway. Amen? Huwag tayong lumiko sa kaliwa o sa kanan o saan mang bagay o saan mang pupuntahan. Tayo ay sumunod sa direksyon ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong umaga, ang Diyos magbibigay sa iyo ng direksyon. Magbibigay sa iyo ng gabay, magbibigay sa iyo ng patnubay. And you must cooperate. Because without faith, without your cooperation by faith, hindi makukumpleto ng Diyos ang kanyang galaw, ang kanyang gawa sa iyong buhay. Without faith,
It is impossible to please God. And you must have that faith. You must believe in God. Bakit? Bakit ka kinakailangang maniwala? Bakit kinakailangan na ikaw ay sumampalataya sa Diyos? Why? Because first, faith activates the impossible. Ang pananampalataya ito ay nag-activate, gumagawa, kumikilos sa mga bagay na imposible. Ang mga bagay na imposible ay nagiging posible sa taong sumasampalataya. If you will believe, nothing will be impossible. Walang imposible sa taong sumasampalataya. Faith activates the impossible. God, miraculous work and supernatural breakthroughs happen where faith is strong. Ang makapangyarihang galaw ng Diyos sa iyong buhay ay mangyayari kapag ang iyong pananampalataya ay lumalakas. Kapag ang iyong pananampalataya ay lumalago. Because faith activates the impossible. Second, faith removes delays. Ang pananampalataya ang nag-aalis ng mga humahadlang, ng mga sumasagabal sa iyong buhay upang makamit mo yung pagpapala ng Diyos. Ang pananampalataya nag-aalis, nagre-remove ng mga kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala na pumipigil sa iyo upang makakilos ang Panginoon. You see, unbelief and doubt causes spiritual stagnation. Ang kawalan ng paniniwala, ang kawalan ng pananampalataya at ang pag-aalinlangan, ito ang dahilan kung bakit may mga anak ng Diyos, spiritually stagnant sila. Spiritually, hindi makamove on. Spiritually and literally, walang accomplishment sa buhay. But faith opens the way for God's supernatural work. Can we give God the praise? Ang pananampalataya ang nagbubukas sa daan upang ang Panginoon na kanyang sinimulan na gawain sa iyo ay kanyang tapusin. Matapos mo, magawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. In other words, yung pinasimula ng Diyos sa iyo ay magkaroon ng fulfillment. And third, faith aligns us with God's timing. Ang pananampalataya, ito yung nag-a-align sa atin doon sa timing ng Diyos. Doon sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Doon sa kanyang galaw. You see, instead of struggling through faith, we align with God's timing, in which God works to bring His will and make it happen in our lives. Minsan nag-struggle tayo, pero yung pananampalataya, ito yung mag-a-align sa iyo, sa galaw ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Dahil araw-araw ang Diyos ay gumagawa ng himala. And you must align yourself to Him for you to experience that greater progress na hindi mo pa na-achieve. May mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin talaga lubusang nararanasan. May mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa talagang lubusang nararanasan. Kailangan ng pananampalataya. Para ang Panginoon, ang Diyos, ay patuloy na kumilos. Sabi ng Amplified Bible ng Philippians chapter 1 verse 6, basahin natin ng malakas, sabay-sabay, ready, go! That He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Do you believe that? Kailangan natin ng energy. Kailangan natin ng power. And God will do His work when you believe. That's why Paul said in the Amplified Bible, I am convinced and confident of this very thing that He, the Lord, God, who has begun a good work in you, He will continue. Siya'y patuloy na gagalaw sa iyo to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. Hanggang doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya araw-araw ang Diyos kumikilos, gumagalaw sa buhay ng isang taong sumasampalataya sa Kanya. Na kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, ang Panginoon gumagalaw sa iyong buhay. Hinuhubog ka niya. Dinadalisay ka niya. Upang ikaw ay makaranas ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon.
The question today is this: what is God working in us? Ano ba yung ginagawa ng Diyos sa iyo? Ano yung ginagawa ng Diyos sa atin? Ano ang ginagawa ng Diyos sa church na to? Sa Acts Community Ministries, as we celebrate these 21 years of God's faithfulness, God is faithful. And He's still working in us. As long as we cooperate with Him, na tayo ay makiisa sa Kanya, na tayo ay sumang-ayon sa Kanya. So what is God working in us? First, God is perfecting our faith in Christ. Pinapaging ganap ng Diyos ang ating pananampalataya kay Kristo. Yun yung unang ginagawa ng Panginoon. Tayo po ay nakaranas ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Marami sa atin nakaranas tayo ng pagsubok. Sa loob ng 21 taon ng paglilingkod natin sa Panginoon, sa church na to, marami sa atin nakaranas ng pagsubok, matitinding pagsubok. Mga pagdadalisay, paglilinang sa ating pananampalataya. Mga pagpapalakas sa ating pananampalataya na kung saan ang purpose nun, ang layunin nun, ikaw ay dalhin sa maturity kay Kristo. Dalhin ka sa maturity. Dalhin ka sa paglago kay Kristo. Kaya sabi ng Philippians chapter 1 verse 6 in the Contemporary English Version, ina-highlight po natin. Kasi ito yung theme natin eh. Kasi ito yung sinabi ng Panginoon eh. Sabi ng Diyos, ako na nagpasimula ng gawa sa iyo. Tatapusin ko yan. Gaganapin ko yan. Pakipag-cooperate ka lang. Sumampalataya ka lang. Kasi sabi ng Contemporary English Version, God is the one who began this good work in you. Take note of the word good work in you. Mabuting gawa sa iyo. Mabuting gawa sa kalooban mo. Ang Diyos nang gumagawa siya sa atin, gumagawa siya sa kalooban natin. Hindi sa panlabas. Ang panlabas ay resulta lamang ng kung ano yung nasa loob. Kapag maganda yung kalooban mo at pinagaganda ng Diyos ang iyong kalooban, gumaganda yung panlabas. Amen? Naniwala po ba kayo doon? Tingnan mo yung katabi mo. Gumaganda ba? Gumagwapo ba? He who began this good work in you, I am certain that He won't stop before it is complete. God will not stop. Hindi titigil ang Diyos. Hindi siya titigil hanggat hindi nagkakaroon ng kaganapan sa iyo yung kanyang kalooban. Kaya kahit na yung iba tumatakbo kay Lord, nawawala kay Lord, nahihirapan sila, nag-i-struggle sila. Kasi pag malayo ka kay Lord, ang hirap ng buhay. At kapag malayo ka kay Lord, maraming nasasayang na opportunity. Maraming nasasayang na pagkakataon. Pero ibabalik ka ni Lord, kaya lang nakaranas ng matinding struggle sa buhay. And I believe God will not stop working in you. Pagkasabi sa katabi mo, ang Diyos hindi titigil sa paggawa sa iya. Sa pag-aayos ng buhay mo. Kaya sabi mo sa Kanya, umayos ka. Umayos ka. Kasi ang Diyos hindi titigil sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Ang Diyos may plano sa iyong buhay at nais ng Diyos iangat ang iyong buhay at pagpalain ang iyong buhay. He won't stop according to that verse. Hindi siya titigil hanggat hindi lumalabas yung the best version of yourself. The best version na nais ni Lord of who you really are. Kasi kung ano ikaw ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, hindi pa yan yung ikaw. Kaya si Lord gumagawa pa sa iyong buhay dahil may plano siya sa iyo. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Can we give God the praise? Pangalawa, of course, God is perfecting our faith in Christ. Second, God is positioning us. God is positioning you in His grace so that you and I, may be passionate for Him. Hindi ka lamang pinapaging ganap o piniperfect ni Lord
kundi ikaw ay kanyang pinoposition sa isang lugar, sa isang pagkakataon sa iyong buhay, na kung saan magiging maalab ka sa Diyos. Magiging mainit ka para sa Diyos. Kasi ang mga pagsubok na ating hinarap at nakaharap ay nagdulot sa atin ng paglago sa biyaya ng Diyos at nagpapaalab ng mas malalim na panalangin sa revival at sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Kasi kapag ikaw nakakaranas ka ng matinding pagsubok sa iyong buhay, pinuposition ka ng Panginoon kasi dinadalisay ka ng Diyos ayon sa kanyang biyaya upang lalo kang ma-inlove sa Diyos, lalo kang mag-alab sa Panginoon. Remember si Job? Karanas siya ng matinding pagsubok. But at the end of his life, nagkaroon ng matinding pagkilos ang Panginoon sa kanya na lalo siyang na-inlove sa Diyos. Lalo siya naging passionate sa Panginoon. Sabi ng Living Bible ng Philippians chapter 1, verse 6, I am sure that God who began the good work within you will keep right on helping you grow in His grace. Wow. I am sure, sigurado ako, nakatitiyak ako, na ang Diyos na nagpasimulang gumawa sa iyo, He will keep right on helping you. Mananatili siyang tumutulong sa iyo para ikaw ay lumago sa kanyang biyaya. Until His task within you is finally finished. Hanggang sa ang kanyang gawa sa iyong buhay ay lubusang matapos. Kaya tayo, ikaw ngayong umaga, you're still in an unfinished business. Unfinished task. Still under construction. Because God is working. I am sure that He will keep right on helping you grow in His grace, na ikaw ay lumago sa biyaya ng Diyos. At lalo ka ma-in-love, lalo ka maging passionate sa Panginoon. And third, God is promoting you. God is promoting us to the next level. Sabi natin, next level. Ano ibig sabihin ng next level? Ang ibig sabihin ng next level, ito yung another area ng iyong buhay. Na kung saan ang Diyos nagbibigay ng promotion. Nagbibigay ng pag-antas ng buhay. So today, as we celebrate the 21st anniversary, we are stepping into the next level of God's promises and purposes, which He has prepared for the completion of His work through divine acceleration. Pinabibilis ng Diyos ang kanyang galaw. Pansin nyo, ang araw natin, parang ang bilis-bilis, no? Kasi ang Diyos pinabibilis niya ang pag-ikot ng mundo. At pinabibilis niya ang kanyang galaw sa buhay ng kanyang mga anak. Inihanda niya ang bawat isa para sa katuparan ng kanyang gawa. God is promoting you. God is promoting us. As we celebrate these 21 years, God is promoting us. Sabi ng Christian Standard Bible ng Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, that He who started a good work in you will carry it to completion. Sigurado ako na siya na nagpasimula ng gawa sa inyo, gagawin niya to hanggang magkaroon ng pagtatapos. Kaya hindi pwedeng kapag may sinimulan ka, hindi mo tatapusin. Na kapag nagsimula ka maglingkod at kumilala sa Diyos, hindi mo tatapusin. Kaya nga nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, sabi ko sa Kanya, Panginoon, ang aking commitment sa iyo ay ngayong araw hanggang sa ako ay mamatay. Because merong Diyos na nagsabi sa Philippians chapter 1 verse 6 na siya na nagpasimula ng gawa sa iyong buhay. Tatapusin niya yan. He will complete that. He will perfect that until the day of Jesus Christ. To accomplish God's work and bring it to completion, you see, God has given us a prophetic word. So, ano yung prophetic word sa atin na binigay niya? Divine acceleration. Pakisabi sa katabi mo, divine acceleration. Ano ibig sabihin ng divine acceleration? Ito yung mabilis na pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang taong sumasampalataya. Kapag ikaw nakikipag-cooperate sa Diyos, kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos,
Nabubuhay ka sa pananampalataya. Nag-iisip ka ng may pananampalataya. Nagsasalita ka ng may pananampalataya. Gumagawa ka ng may pananampalataya. Lumalakad ka na mayroong pananampalataya. Mabilis ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Mabilis ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Mabilis ang kagalingan para sa iyo. Kaya napakahalaga na nakikipag-cooperate tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Bible, merong isang lalaki na si Enoch na sa sobrang tuwa ng Panginoon sa kanya dahil siya isang taong nag-iisip ng may pananampalataya, nagsasalita ng may pananampalataya, gumagawa ng may pananampalataya, at lahat sa kanya ay pananampalataya. Siya'y punong-puno ng pananampalataya, nabuksan ang langit sa kanya. At kinuha siya ng Panginoon at na-enjoy niya ang kagandahan ng kaharian ng Diyos. Kasi mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, yung kingdom of God, yung paradise of God, the place where God dwells, is beyond our comprehension, beyond our understanding. Hindi ito kayang ipaliwanag ng isipan. Hindi ito malirip ng isipan. Kaya nga, praise the Lord sa mga taong nauna na. Pero bakit nandito pa tayo? Kasi meron pang mission ang Diyos sa iyong buhay. May inaayos pa ang Diyos sa iyong buhay. May ginagawa pa ang Diyos sa iyong buhay. Para pagdating mo doon sa kanyang kaharian, sasabihin niya, "Welcome, my son, my daughter. Enter into the joy of the Lord." You see, mga kapatid, ang Diyos, meron siyang prophetic word. And that is divine acceleration. Mabilis na pagkilos ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, sumampalataya ka sa Panginoon. Pagtiwala ka sa Diyos, wag na wag kang aalis sa pananampalataya. Because God is faithful. And He is faithful to those who believe in Him. Tapat siya sa mga sumasampalataya sa Kanya. So what is divine acceleration? Divine acceleration is a supernatural move of God where He speeds up processes, breakthroughs, and blessings in a believer's life. Kasi ang banal na pagpapabilis ng Diyos ay kanyang makapangyarihang galaw o pagkilos na kung saan pinabibilis ng Diyos ang mga proseso sa iyong buhay, ang mga pagtatagumpay sa iyong buhay, ang mga pagpapala sa isang taong sumasampalataya upang dalhin sila sa mas mabilis na kalagayan kaysa sa natural na pagkilos. Ito yung galaw ng Diyos. Ito yung prophetic word that God has given us. Na kapag ikaw ay patuloy na sumasampalataya, pabibilisin niya ang kanyang makapangyarihang pagkilos sa iyong buhay. You see, divine acceleration is when God removes obstacles. Yun yung divine acceleration. Inaalis ng Diyos yung mga hadlang sa iyong buhay. Inilalayo niya ang mga hadlang sa paglago sa iyong buhay. He restores or He redeems lost time. Ibinabalik niya ang mga nawalang panahon at dinadala niya ang kanyang mga anak sa mga pagtatagumpay sa buhay. Yun yung divine acceleration. Yun yung makapangyarihan o mabilisang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang taong sumasampalataya. Kaya ang theme natin sa ating 21st anniversary is Faith-Filled Life Unlocks the Divine Acceleration. Ang buhay na punong-puno ng pananampalataya ay nagbubukas sa mabilisang pagkilos ng Diyos. Now, tingnan natin yung mga biblical basis for divine acceleration. Ano itong mga biblical basis na ito? Ano yung mga basihan? Bakit ang Diyos mabilis ang pagkilos niya sa isang tao, pero sa isa hindi? Bakit magtataka ka? Mabilis ang galaw ng Diyos sa buhay ng isang tao, pero sa iba hindi. Bakit? Ano pagkakaiba? Kasi siya ay namubuhay sa pananampalataya. Nag-iisip ng may pananampalataya. Nagsasalita ng may pananampalataya. Gumagalaw, gumagawa ayon sa pananampalataya. Lumalakad, humahakbang ng mayroong pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Faith is very important to God.
What are the biblical basis for divine acceleration? First, restoration of lost years and time. Restoration. Pagpapanumbalik. Pagbabalik ng mga nasayang na taon. Nasayang na oras. Marami po sa atin, no? Lalo yung mga nagkaedad na, ang daming regret sa buhay. Ang daming panghihinayang sa buhay. But I have good news for you. There is a restoration for lost years. Amen? May pagpapanumbalik ng mga nawalang taon sa'yo. May mga pagpapalik ng mga nasayang na taon at mga oras sa'yo. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo doon? Mga kapatid, alam nyo, nais ko sabihin sa inyo, ang pananampalataya lumalago sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. So for you to experience divine acceleration, and the first base or basis for divine acceleration is restoration. Sabi ng Joel chapter 2 verse 25, the prophet Joel said, I will restore to you. This is the word of God. I will restore to you the years that the locust has eaten. And you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you. Sabi ng Diyos, sabi niya, ibabalik ko sa iyo ang mga kinain ng lokos, ang mga panahon na nasayang sa iyo, ang mga nasayang o nawalang taon sa iyo, sabi ng Diyos, ibabalik ko sa iyo. At sabi ng Panginoon, kay kakain ng sagana. Sino may gusto nito? Kakain ka ng sagana. Masisiyahan ka. Sino may gusto na masiyahan sa buhay? Magpupuri ka sa Diyos na gumagawa ng kamanghamanghang bagay. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng kamanghamanghang bagay. Amen. Merong restoration. God can redeem lost years. Sa buhay mo ay accelerate restoration beyond what was lost. Kung ano yung mga nawala sa iyo, kung ano yung mga nasayang sa iyo, ipabalik ng Panginoon. Naniwala po ba kayo doon? This is the word of God. If you will believe, you will receive. Kapag naniwala ka, tatanggapin mo. Mararanasan mo sa iyong buhay. You see, God can redeem lost opportunities, even relationships and seasons of delay in your life. Ibabalik ng Diyos yung mga nawalang pagkakataon. Remember in Luke chapter 15, verse 11 to 24, yung anak, yung bunsong anak, sinayang niya yung kanyang taon. Sinayang niya yung mga pagkakataon sa kanyang buhay. Isang araw na-realize niya, yung nangyari sa kanya. Bumalik siya sa kanyang tatay. And you know what happened? Even though he wasted his years, he wasted his life, God restored him quickly. Binalik siya ng tatay niya. Binalik siya. Bakit? Kasi na-realize niya yung mali niya. I have this prophetic word for you. You see, ang iba sa inyo marahil nakaranas na nasayang ang inyong mga taon. Ngunit sinasabi ng Panginoon, I will restore your time. What you thought was lost, I will redeem. God is saying, your latter days will be greater than your former. Do you believe that? Sinasabi ng Panginoon na ang iyong inaharap ay magiging mas dakila kaysa sa nakaraan. Your latter days will be greater than your former. Ibabalik ng Diyos yung mga nasayang sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, makipag-cooperate ka lang sa Diyos. Samampalataya ka lang, kapatid. Samampalataya ka. Magtiwala ka sa Diyos, ibabalik niya. Ito yung basis ng divine acceleration. Maka Diyos, banal na pagpapabilis ng Diyos sa buhay ng isang tao. Binabalik ng Diyos yung mga taon na nasayang. Binabalik ng Diyos yung mga nawala sa iyo. Kung may mga ninakaw sa iyo, ibabalik ng Diyos yun sa iyo. Kung may mga nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos sa iyo. Ano man ang bagay na nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen? Ibabalik ng Diyos sa iyo. Pastor, problema ko siya. Yung problema mo, hindi ibabalik ng Diyos. Yung solusyon ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen?
Kasi yung iba, problema nila, yung boyfriend nila, yung karelasyon nila, problema nila. Yung problema mo, hindi na ibabalik sa'yo. Yung solution sa problema mo, yun ang mararanasan mo kasi makakita mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, exponential growth and divine favor. You will experience exponential growth. With divine acceleration, we will experience exponential growth and God's favor in a new and unexpected way. Mararanasan mo yung banal o makabilis na pagkilos ng Diyos, mabilis na makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Mararanasan mo yung matinding paglago sa iyong buhay. Mararanasan mo yung matinding biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At mga hindi inaasahang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. There will be that exponential growth. Exponential manifestation of God's divine favor. Sabi ng Isaiah 60 verse 22, basahin natin ng malakas. Basahin niyo po with feelings, with energy. Amen? Ready? Go! The smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Amen. Praise the Lord. This is divine multiplication and divine acceleration. Gagawin ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Kaya nais kong sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang Diyos gumagawa pa sa iyo. Amen. You're still under construction. And God is building you up, raising you up for you to be a man of God, a woman of God. In whom God is well pleased. Ang Diyos nalulugod. Ang Diyos nalulugod sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi makakilos ang Diyos. Kaya importante yung pananampalataya. As we celebrate these 21 years, patuloy tayong sumampalataya. Patuloy na mangyari sa atin itong sinasabi ng Panginoon. Salita ito ng Diyos. Angkinin natin ang mga pangako ng Diyos. Ang pinakamaliit ay magiging isang malaking angkan. Ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon at mabilis kong gagawin ito sa kapanahunan. Yun yung divine acceleration. Hindi lamang ibabalik ng Diyos yung mga nasayang sa iyo, mga nawala sa iyo, kundi palalaguin ka ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos ang iyong pamilya. Palalaguin ng Diyos ang iyong kabuhayan. Faith-filled life unlocks the divine acceleration. Ang buhay na punong-puno ng pananampalataya, nagbubukas ito ng matinding pagkilos ng Diyos. When God accelerates His plans for your life, you will experience exponential growth. Matinding pagpapala ng Diyos. That surpasses human understanding. Magugulat ka na hindi malirip ng kaisipan yung mga pagpapala, yung mga kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yun yung basis ng divine acceleration. First is restoration. Second, exponential growth and divine favor. And third, spiritual breakthroughs. Ang spiritual breakthroughs, revival yan. Yung pagragasa ng pagkilos ng Diyos, makapangyarihang galaw ng Diyos. Sabi sa Amos chapter 9, verse 13, behold, the days are coming. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, when the plowman shall overtake the reaper. Ano ibig sabihin nito? Naaabutan ng nag-aararo ang nag-aani. Aabutan. Spiritual breakthrough. Nag-aararo pa lamang, abutan niya yung nag-aani. Yung nag-aani at yung nag-aararo, mag-aabot sila. Yun yung makapangyarihang galaw ng Diyos. Mga kapatid, prophetic word ito. Ang divine acceleration ay prophetic word na para ikaw ay makasabay sa pagkilos ng Panginoon, kailangan mo ng pananampalataya. At kapag walang pananampalataya, maiiwanan ka. Maiiwanan ka sa matinding galaw ng Diyos. Kaya rito, ini-emphasize ng Panginoon. Bakit natin ito sinasabi? Kasi this is the word of the Lord. This is the message that God has given to me na aking i-share sa inyo.
na ang buhay na punong-puno ng pananampalataya, ito yung nagbubukas sa matinding pagkilos ng Diyos. This overtaking refers to supernatural speed, where harvesting and planting occur simultaneously, demonstrating divine acceleration. Nag-aabot yung, nag-aararo pa lang, nagtatanim pa lang, pagkatapos sa kabila, umaani na. Matindi ito, mga kapatid. Imagine, nagtatanim ka pa lang, aani ka na. Katatanim mo pa lang, aani ka na. May iba nag-quote noon, pero that's in the Bible. Ang pag-abot o paglampas na ito ay tumutukoy sa makapangyarihang pagpapabilis na kung saan ang pag-aani at pagtatanim ay nangyayari ng sabay. Isang taon nangyayari. Makapangyarihang pagkilos. Sabi sa Genesis, tingnan natin ito. Isang example, sa Genesis 26 verse 1. Sa panahon ni Isaac, mayroong kagutuman. There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. Ito yung panahon ni Isaac na nagkaroon ng matinding kagutuman, nagkaroon ng matinding paghihirap. Wala silang makain. But there was a man of God and he's a man of faith. Siyang lalaki ng may pananampalataya. Isa siyang lalaki na nag-iisip ng may pananampalataya, nagsasalita ng may pananampalataya, gumagawa ng may pananampalataya. Kaya sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kagutuman, sa panahon ng paghihirap, siya ay sumampalataya sa Diyos, nagtanim siya ng mayroong pananampalataya. Kaya tayo po, kapag tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ka magbigay ng walang pananampalataya, magbigay ka, magtanim ka sa gawain ng Diyos ng mayroong pananampalataya. At kapag ginawa mo yon, aani ka, mag-harvest ka. Kaya ba nagtataka, Lord, bakit wala akong harvest? Eh, ang tanong, ikaw ba'y nagtanim ng mayroong pananampalataya o naghagis ka lang? Iba yung mayroong pagtatanim ng may pananampalataya. Kaya sabi ng verse 12, Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. Si Isaac ay nagtanim sa lupain na kung saan mayroong kahirapan, may kagutuman, mayroong famine, may tagtuyot. Pero si Isaac na isang lalaking may pananampalataya, nag-iisip ng may pananampalataya, nagsasalita ng may pananampalataya, gumagawa, nagtatanim ng may pananampalataya, nagtanim siya. At siya ay umani. In the same year, take note of this. In the same year, he reaped 100-fold. Siya'y umani ng 100 beses. And the Bible says, the Lord bless him. Bakit siya pinagpala ng Diyos? Kasi siya ay nagtanim ng may pananampalataya. Pinagpapala ng Diyos ang buhay na may pananampalataya. Kaya faith-filled life unlocks divine acceleration. Yung mabilis at makapangyarihang pagkilos ng Diyos ay nangyayari sa isang taong punong-puno ng pananampalataya. And the Bible says in verse 13, the man began to prosper. Ang taong ito ay nag-prosper, siya ay lumago, sumagana. And the Bible says, he continued prospering. He continued prospering until he became very prosperous. Why? Because he believed in God. He believed. Praise the Lord. Ito yung basis ng divine acceleration, restoration, spiritual breakthrough. And third, transformation. Third and fourth, transformation. First is what? Restoration. Second is exponential growth. Third is spiritual breakthroughs. And fourth, transformation through the power of the Holy Spirit. Pagbabago dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nagki-create ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng transformation sa buhay ng isang tao. Sabi ng Acts chapter 2 verse 17, It shall come to pass, mangyayari na sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Ibubuhos ko ang aking kapangyarihan, sabi ng Diyos.
And it says, your sons and your daughters shall prophesy. Yung mga anak ninyo na tahimik lamang, nasa gilid, nasa tabi. Sila'y magpo-prophesy. Bakit? Sila'y nag-transform sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. In the last days, God said, I will pour out my Spirit on all flesh. Kaya nga yung last preacher natin dito, yung naunang preacher sa akin, si Jana, yung aking anak, dati nasa Gedli lang yan. Nasa Gedli. Nasa gilid. Nasa tabi. Pero nung siya'y sinangkapan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagpo-prophesy na, nagpipreach ng salita ng Diyos sa katotohanan, mas magaling pa sa akin. Merong transformation. Kapag isang tao na puspos ng banal na Espiritu, it says, your sons and your daughters shall prophesy. They will speak forth the word of God. Your young men shall see visions. Ang mga kabatang lalaki magkakaroon ng pangitain. And your old men shall dream dreams. Kaya kami mga may edad na, kami mananaginip at laging mananaginip ng mga pangarap sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kasi marami po sa atin nakaranas tayo ng delays, ng stagnation, ng spiritual dryness na pumipigil sa atin sa pagkilos ng Diyos. The good news is that God is not limited by our human circumstances. When the Holy Spirit steps in, kapag ang Banal Espiritu ay humakbang, kumilos sa iyong buhay, siya ay magdadala ng pagbabago. Sino gustong mabago ngayon? Purihin ang Panginoon. He will accelerate and empower believers to preach with fire. Si Peter, sabi ng Bible, siya isang tao na dininay niya si Jesus. But when he experienced the fullness of the power of the Holy Spirit, na-equip siya. And then he preached the word of the Lord with boldness. Maybe you will feel or you feel unqualified, na parang, Pastor, hindi naman ako qualified eh. Pastor, hindi naman ako magaling eh. Wala namang magaling sa atin eh. Ako hindi naman ako magaling eh. But when the Holy Spirit came to me, He filled me. He empowered me. He anointed me to preach the gospel. See, the same with you. Do you believe that? Naniwala po ba kayo doon? Amen. So this is our question. How can we position ourselves for the divine acceleration of God's work in our lives? Paano, Pastor? Hindi ako qualified. Hindi ako magaling. Hindi ako matalino. Pero paano ako maiproposition doon sa divine declaration, divine acceleration na dinideclare ng salita ng Diyos? That there is a divine declaration, divine acceleration. How can we position ourselves for the divine acceleration of God's work in our lives? First, faithfully remain in an atmosphere of faith. Maging tapat ka na manatili ka sa atmosphere ng pananampalataya. Mag-isip na may pananampalataya, mapuno ka ng pananampalataya. Magsalita ka ng may pananampalataya. Be in the atmosphere of faith. Faithfully remain in an atmosphere of faith. Ano ba ibig sabihin ng atmosphere of faith? Ang ibig sabihin ng atmosphere of faith, it is the spiritual environment where faith is active. Spiritual environment na kung saan yung pananampalataya ay aktibo. Where God's presence, promises, and power are acknowledged and expected to move. Yun yung spiritual atmosphere na kung saan nandun ka sa environment na ang iyong pananampalataya aktibo. Ang iyong pananampalataya gumagalaw. Ang iyong pananampalataya ay kumikilos. Na kung saan ikaw ay nakakonect, nakikipag-cooperate sa presensya ng Diyos at ikaw ay sumasang-ayon sa mga pangako ng Diyos. At gumagalaw ka ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. To faithfully remain in an atmosphere of faith means to intentionally stay in an environment where faith is cultivated. Faith is strengthened. And faith is continually active. Ito yung talagang ninais mo
Pupunta ako sa church kasi may pangangaral ng salita ng Diyos doon. At kapag ako'y nakikinig ng salita ng Diyos, lumalago ang aking pananampalataya. Mananatili ako na mag-aaral ng salita ng Diyos. Mananatili ako mananalangin at patuloy kong aangkinin ang pangako ng Diyos. Ito yung tinatawag na spiritual atmosphere of faith. That you are intentionally stayed in that environment. Hindi ka aalis sa isang environment, sa isang lugar na kung saan ang pananampalataya ay pinalalago, kinocultivate, pinapalakas, at patuloy na gumagalaw. The moment na nawala ka, yun ang moment na yung pananampalataya mo, lumiliit, nawawala. At kapag ang pananampalataya nawawala ka rin sa pagpapala ng Diyos. Kaya magugulat kami mga taong dating aktibo, dating mataas ang antas ng pananampalataya sa Panginoon, then suddenly nawala. At magugulat ka, hirap na hirap sa buhay. Nag-i-struggle kasi wala siya sa tinatawag na atmosphere or doon sa environment ng pananampalataya. So the first thing that we should do is faithfully maging matapat. Pakisabi sa katabi mo, maging matapat na manatili ka sa atmosphere ng pananampalataya. Sa environment ng pananampalataya. It means surrounding yourself with the Word of God. Or people of faith. And mindset that aligns with God's promises. Set your mind on the Word of the Lord. Despite challenges, despite doubts and negative circumstances, kahit na may mga negatibong pananaw sa paligid mo, nananatili ka sa positibong pananaw. Yun ang ibig sabihin ng to remain in an atmosphere of faith. For you to position yourself for the blessings of God, for the supernatural work of God in your life. And second, align yourself with God's will. To align yourself with God's will means bringing your thoughts, your desires, your decisions, and actions into agreement with what God wants for your life. Ituon mo ang iyong kaisipan, ituon mo yung mga pagnanais sa iyong buhay, ang mga decision mo, ang mga action mo sa iyong buhay, na ikaw ay nag-a-agree sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Can we give God the praise? Align yourself with God's will. First is faithfully remain in an atmosphere of faith. It's all about faith, mga kapatid. If you want to unlock the supernatural work of God, if you want to experience that God will continually complete and perfect His work in your life. If you want to experience the fullness of the blessings of God in your life, faithfully remain in an atmosphere of faith. And second, align yourself with God's will. Surrender your plans, your purposes to God, and seek His presence in your life. Alignment with God's will and purpose is the key to divine acceleration. When you align yourself with God's will, susi ito. Ito'y magbubukas sa mabilis na pagkilos at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Third, increase your expectations. Ano ibig sabihin nun? Dagdagan mo pa yung mga inaasahan mo sa Diyos. Kung maasa ka sa kagalingan, dagdagan mo pa ang pag-asa mo. Dagdagan mo pa ang iyong mga inaasahan sa Panginoon. Increase your expectations in God means raising your level of faith and trust in what God can do in your life. Itaas mo pa yung level ng pananampalataya mo. Kung napansin mo sa prayer mo na ito, hindi ka dinirinig ng Panginoon, parang walang kasagutan sa panalangin na ito, dagdagan mo pa ang pananampalataya mo. Dahil sabi na Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. You see, it involves believing in greater things, expecting His promises to manifest. Do not limit your life with doubt and fear and human reasoning. Huwag mo limitahan ang sarili mo. Increase your level of expectations. Increase your level of faith.
If you want to experience more of God. Increasing our expectations means believing that God can exceed. Believing that God can exceed what we imagine. See, God is able to do exceedingly above all. Kaya gawin ng Diyos sa mga bagay, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inihingi, higit pa sa ating inaakala, ayon sa kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa atin. Believe in God. Maniwala ka. Increase your level of expectations. And 4, trust in God's timing. Kapatid, magtiwala ka sa timing ng Diyos. Alam mo, si Lord may timing. May timing siya. Alam niyo mga driver, magagaling yan eh. Alam nila kung paano mag-timing, maglipat ng gear. Lalo na kapag manual yung ginagamit. Pag primera, segunda, pag alam niyang bumibilis na yung sakyan niya, titersyera na. Ganun ang driver. So ibig sabihin, alam niya kung paano magta-timing. Alam mo kung paano tatiming ka doon sa bilis ng pagkilos ng buhay. Sa pagkilos ng Diyos, kailangan magtiwala ka sa timing ng Diyos. Trust in God's timing. Kasi si Lord may timing. See, trust in God's timing means believing that God's plan will unfold at the perfect time. Bubuksan ng Diyos yung kanyang plano sa kanyang perpektong oras, sa kanyang perpektong panahon. Ang kailangan lang tatiming ka kay Lord. Diba? Kayo nga, ang iba sa inyo, magaling kayong tumiming. Pagka mangungutang kayo, andyan na yung utangan mo, pasok ka na ron. Galing tumiming di ba? Kasi merong uutangan andyan na yung Bombay. Ayan na, tatiming ka, iiwas ka sa Bombay. Maraming ganyan. Alam niyo, maraming mga Christians, nababaon sa utang kasi tumatiming sa pinagkakautangan. Tumatiming sa Bombay, minsan, huwag tayo lumapit sa Bombay. Lumapit tayo sa Hudyo. Lumapit tayo kay Yesu Cristo. Meron siyang timing sa buhay mo. Amen. Ito ay isang pananampalataya na alam mo kung ano yung the best sa iyong buhay. You see, God's timing is perfect. Huwag niyong kalilimutan yan. Ang timing ng Diyos perfect yan. Sabi ng Ecclesiastes 3:11, it says, He has made everything beautiful in its time. Ginawa niyang mabuti, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. Take note, God is never late. Kailanman ang Diyos hindi siya nalilate. Hindi nahuli ang Diyos, lagi siyang on time. Bakit ko sinabi ito? Kasi naranasan ko siya. Na-experience ko sa panahon, kailangan ko siya. On time na dumarating si Lord. Hindi siya late. Hindi siya sasabing last 2 minutes. No, hindi. Lagi siyang on time. Ginagawa niya yung kanyang kalooban sa kanyang panahon. He has made everything beautiful in its time. God is never late. Sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3, it says, For the vision is yet for an appointed time, though it tarries, wait for it. Yung pangitain, yung galaw ng Diyos ay merong appointed time. Bagamat ito ay it tarries or kumbaga parang ito ay parang hindi pa nangyayari, wait for it because it will surely come. Darating ito. Hindi ito magtatagal. Pag pinangako ng Diyos, mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, magaganap. Just believe in God's timing. Trust in God's timing. Panghuli, hope in God's miraculous work. That is faith. Faithfully trust. Faithfully remain in an atmosphere of faith. Ano yung pangalawa? Align yourself with God's will. Increase your level of expectations. Trust in God's timing. And hope in God's miraculous work. That is faith. That is faith, mga kapatid. I'm talking about faith. Because faith unlocks the divine acceleration.
Faith unlocks the power of God. Faith unlocks everything of God has for us. And so last, hope in God's miraculous work. It means having the confidence that God will move supernaturally. Pag umasa ka sa Diyos, ibig sabihin, meron kang confidence, meron kang pagkakatiwala na ang Diyos ay gagalaw sa iyo supernaturally. Magdadala siya sa iyo ng breakthroughs, ng healing, ng provision, ng transformation beyond human ability. Higit pa doon sa kakayanan ng tao. Nagdadala ang Diyos ng kagalingan, nagdadala ang Diyos ng himala, nagdadala ang Diyos ng makapangyarihang pagkilos, higit pa doon sa kakayanan ng tao. Kaya ang kakayanan ng tao, limitado. But when you have faith in God, you become unlimited. Because faith is unlimited. It goes beyond our understanding. Just have faith in God. Just believe. Just hope in God's miraculous power. Because God is able, makapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Jeremiah 32 verse 27, basahin natin ng malakas. Ready? Go. God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? God is asking you. God is saying, I am the Lord, the God of all mankind. Ako ang Diyos, ang Panginoon ng lahat ng tao. Mayroon bang mahirap sa akin? Mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. At kapag ikaw ay sumasampalataya, walang magiging imposible sa iyo. In closing, just want to tell you this, today, we step into the new season of divine acceleration. Tayo po ngayon ay umahakbang sa isang panibagong antas ng ating pong paglilingkod na kung saan, kung ikaw ay sasampalataya, kung ikaw ay makikipag-cooperate sa Diyos, makikita mo yung tinatawag na greater breakthroughs, greater impact, greater revival, and the fresh outpouring of the Holy Spirit.